Magandang araw mga mag-aaral. Ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa faith at pag-aaralan natin to sa buong October. At para sa ngayong linggong ito, sa unang linggo ng October, ang ating pag-aaralan ay faith, excuse not, na kung saan kapag meron tayong faith o pananampalataya, tinuturuan tayo na hindi magreklamo o kaya magpalusot, lalong-lalo na kapag tayo ay inuutusan. At ngayon, titignan natin o pag-aaralan ang pananampalataya na ito sa buhay ni Abraham at ni Isaac. Sila ay mag-ama. Ang buhay nila ay nakasulat sa Genesis chapter 22 at ang ating memory verse ay nasa Hebrews 11 verse 1. Maganda na i-take notes natin o isulat na natin ito para sa ating pag-aaral. So, isulat nyo ito. Pero bago yun, tayo muna ay umawit ng Father Abraham. Yan. Father Abraham, ready sing. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on, right foot. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on, right foot, left foot. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on, right foot, chin up. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on, right foot, chin up, turn around. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on, right foot, chin up, turn around, sit down. Sige, tayo ay saglit munang manalangin. Sige, i-pause muna ninyo ang inyong mga video sa bahay para kayo ay manalangin ng sarili dyan sa bahay nyo. Sige, pause muna. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa pananampalataya o faith, ito ay may ibang kahulugan pa na pagtitiwala o pag-asa. Isang magandang halimbawa ay yung pag-upo mo sa iyong inuupuan. Diba nagtitiwala ka na ang iyong inuupuan ay hindi babagsak o hindi ka tutumba mula sa iyong inuupuan. Bakit? Kasi ang sarap-sarap ng upo mo, di ba? So, ganun. Kapag ikaw may faith o pananampalataya, ikaw ay nagtitiwala. At syempre, kanino ba dapat tayo may matinding paniniwala o pagtitiwala? Dapat sa Diyos. So ngayon, ang ating word of the day is omniscient. Medyo mahaba siyang salita, pero kailangan natin na malaman dahil isa ito sa likas sa Diyos o sa katangian niya kung ano ba yung Diyos. So ang Diyos ay omniscient. So, dapat tayo magtiwala sa Kanya dahil siya ay omniscient. Ano ba ang omniscient? Ibig sabihin ng omniscient ay
nakakaalam ng lahat o alam ang lahat ng bagay. So yun pala, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, maging ang iyong mga sikreto at maging ang mga mangyayari pa sa hinaharap. Yung mga bagay na hindi natin malaman o hindi pa natin alam ay alam na ng Diyos. So, pwede tayo o dapat tayo na magtiwala sa Diyos dahil siya ay, ano yung word of the day? Siya ay omniscient. Tandaan natin ha, omniscient ang Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. So ngayon, sa ating motivation, eto, may gagawin lang tayo maikli. Ito si Juan, yung bata. Tutulungan lang natin siya sa kanyang mga dapat gawin. Inutusan siya ng kanyang magulang ng mga nasa listahan sa baba. Tulungan natin siya na piliin na sumunod at di magreklamo, di siya mag-excuse. Bilugan ang mga salitang nagpapakita ng pagsunod at lagyan ng X ang mga salitang nagpapakita ng pagrereklamo. So, dalawa lang naman. Sige, bigyan natin kayo ng 10 segundo. Ito yung inutos na kanyang nanay. Anak, mamalengke ako. Mag-ulis ka muna ng sahig habang wala ako. So, meron ng sagot. Ano ang dapat nating bilugan? Tama. Bilugan natin yung bagay na kung saan siya ay sumunod sa nakakatanda. At lalagyan natin ng X ang mga salita na hindi niya dapat sabihin at di niya dapat gawin. Kung saan ito ay puro excuse. Ngayon, dadako na tayo sa ating Bible story kay Abraham at kay Isaac. Si Abraham at ang kanyang asawa na si Sarah ay sobrang tanda na nung biniyayaan sila ng Diyos ng anak. At ang anak na yon ay si Isaac. Isang araw, sinubukan ng Diyos ang pananampalataya o ang faith ni Abraham. Kaya ang sabi ng Diyos, Abraham, ialay mo sa akin o ihandog mo sa akin ang iyong nag-iisang anak na si Isaac sa lupain ng Moriah. Ibig sabihin ng ihahandog o iaalay ay papatayin. Ihahandog si Isaac para sa Panginoon. Susundin kaya ni Abraham ang Panginoon? Sinunod niya nga na kung saan siya ay nagsimula muna sa paglalakad kasama si Isaac at ang kanyang 2 tauhan. Sila ay nagtungo o papunta sa lupain ng Moriah. Ngunit sabi niya sa kanyang 2 tauhan, hanggang dito na lang kayo. Kaming 2 na lang ng aking anak ang magpupunta doon sa bundok ng Moriah upang maghandog para sa Panginoon. Dala-dala ni Abraham ang apoy at ang tabak na gagamitin para sa paghahandog. At si Isaac naman, buhat-buhat niya ang mga kahoy. At habang papunta sila sa bundok Moriah, ay napansin ni Isaac na walang tupa na gagamitin sa paghahandog. Kaya tinanong niya ang kanyang ama kung nasaan ang tupa. Ang sabi niya, andito ang apoy, andito rin ang kahoy, asan po ang gagamitin na tupa para ihandog sa Panginoon? Ang sabi naman ni Abraham, ang Panginoon ang magpo-provide o magbibigay ng tupa na gagamitin para sa paghahandog. Kaya patuloy lang sila naglakad patungo dun sa bundok Moriah. At nung narating na nila ang kinaroroonan na kung saan gusto sila ng Diyos na maghandog, ay inayos nila ang altar na paglalagyan nung ihahandog nila o papatayin para sa Panginoon. Walang tupa, kundi si
ay Isaak lamang ang ihahandog. Kaya pagkatapos nilang maihanda ang altar, ay agad-agad na tinali ni Abraham si Isaac para ito ay ihandog para sa Panginoon. At nung tinaas niya na ang kanyang tabak, ay siya ay pinigilan ng Diyos sa kanyang gagawin. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, 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 huwag mong saktan ang bata dahil ngayon ay napatunayan ko na ang iyong pananampalataya na kung saan ay hindi mo ipagkakait sa akin ang iyong nag-iisang anak. At nung itinangalanan ni Abraham ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang tupa na kung saan nasabit sa mga sanga. Kaya imbes na si Isaac ang kanilang ialay, ang Panginoon ay nagbigay ng isang tupa upang kanilang ialay. Naalala niyo ang ating kinanta kanina na Father Abraham? Si Father Abraham ay, sabi ng kanta ay, had many sons. So pagkatapos kay Isaac ay nagkaroon ng isang malaking bansa mula kay Abraham dahil pinangako ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng maraming mga anak. Bakit? Dahil si Abraham ay may pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoon na kung saan alam niya ang Panginoon ay omniscient. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay at kaya niya rin ibalik si Isaac sa pagkabuhay kahit na ito ay mamatay. Alam ng Diyos na si Abraham ay isang mananampalataya. Ngayon, dadako tayo sa ating memory verse sa Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay dapat ay naka-taking God at His Word. Ibig sabihin yun, nagtitiwala ka sa salita ng Panginoon. Dahil ano ba ang Panginoon? Siya ay omniscient. Alam niya yung mga bagay na hindi natin alam. Yun kaya nasa kanyang ating pag-asa at sa kanya lamang. So ulitin natin, Hebrews 11 verse 1, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So yan, fill in the blanks. Hebrews 11 verse 1, now blank. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tingnan nga natin kung tama tayo. Yun, tama nga. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. Para sa ating crafts or activity sa inyong mga bahay o sa inyong pinaroroonan, kailangan natin ng panulat, pwedeng ballpen o pencil, pangkulay, at malinis na papel. Handa na ba kayo? So ngayon, ang ating gagawin ay magdodrawing tayo ng isang bundok na kung saan ay mayroong flag sa tuktok. Sige, drawing kayo ng bundok na may flag sa tuktok. Pag inyo na itong natapos, ay lalagyan natin ng salitang goal sa tapat ng flag. Ibig sabihin ng flag ay goal o yung mga gusto nating maabot o kaya mga gusto nating gawin para sa Panginoon. Next, sa bundok, lalagyan natin ng step 1, pangalawang step, step 2, at step 3. Lalagyan natin ng mga step para doon papunta sa flag o papunta doon sa goal. Yung goal natin na ilalagay
sa inyo lang to ay kung ano yung mga gusto nating magawa para sa Panginoon. Gusto ba nating kumanta para sa Panginoon? Gusto ba nating mag-share para sa Panginoon? Gusto ba nating maghandog para sa Panginoon? At marami pang mga ibang bagay. So ako, naglagay ako ng example dito. Pero dapat maglagay kayo ng inyong ah, mga sariling goal. Ito isang magandang example na katulad ng ginawa ni Abraham. Example, gusto kong makapagbigay ng offering sa Panginoon. Isang magandang ministry yan ang pagbibigay. So, meron akong tatlong step. Step 1, iipunin ko ang pera na nasa akin at itatabi ang pera para sa offering. So, yun ang step 1 na dapat gawin nung gustong magbigay. Iipunin mo yung pera mo tapos itatabi mo. Step 2, pag nagawa mo na yung step 1, syempre sa step 2 ka na, di ko na gagastusin ang itinabing offering para maibigay sa Sunday. Syempre, tinabi mo na, huwag mong gagastusin dahil hindi naman yun dapat gastusin para yun sa goal mo na makapagbigay para sa Panginoon. Pag tapos ka na hindi mo gastusin ang offering, ay punta ka sa step 3. Hihingi ka ng tulong sa nakakatanda para maibigay ang iyong offering kahit may pandemya. So yun, pwede mong ibigay ang offering, manghingi ka lang ng tulong sa nakakatanda. Pwede ka pa rin mapagbigay kahit merong pandemya. Yan. Pag nagawa mo na yung tatlong step na yan na gusto mong gawin ay ikaw ay magagawa mo na yung goal mo na gusto mong gawin para sa Panginoon. Ano yun? Gusto ko makapagbigay ng offering sa Panginoon. Tapos niyan ay lalagyan natin ng kulay. Tiyarang! Ganda, di ba? Meron ng kulay yung bundok tapos yung flag na kumikinang. So yun po ang ating pinag-aralan ngayon na kung saan ay makakamit natin yung goal natin o makapagbigay tayo ng kalwalhatian sa Panginoon kapag ang ating pananampalataya ay para sa Panginoon at hindi natin hinahaluan ng excuse o reklamo kapag tayo naman ay inutusan ng mga mas nakatanda. Hanggang doon na lang at maraming salamat. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa binigay niyo pong araw nito na kami mapag-aral ng iyong salita. Nalaman namin ang buhay ni Abraham at ni Isaac na kung saan sila ay natutong sumunod ng kusan hindi sila nagreklamo o nagkaroon ng palusot dahil sila ay may pananampalataya sa inyo na kayo ay omniscient o alam nyo ang lahat ng bagay na kung saan alam nyo ang dapat na mangyari. Ay ganun ang mangyari sa bawat isa at lalo na sa aming mga tinuturuan, sa mga bawat bata na nakikinig ng aming pag-aral, ang aming aralin, at na ako pa'y lalo pang lumago sa pananampalataya ang bawat isa. Na may patuloy kayo mag-ingat at magbigay ng lakas sa amin para kami ay mapagpatuloy na makapanambahan sa inyo sa pang-araw-araw. Ang lahat ng ito ay aking pinapanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen.